Have you ever walked home and for some reason the road suddenly felt unfamiliar? This story came from Lon, and nangyari raw ito noong May 3 of 2026 sa Kilcoy, Australia. According to Lon, hindi raw talaga siya naniniwala sa paranormal before. Akala niya minsan exaggerated lang yung mga kwento. Until that night around 5 p.m., niyaya ni Lon yung friend niyang si Vay na maglakad-lakad. Ayaw niya raw kasing mag-isa, so they decided na lumayo from their usual route and pumunta sa isang park na hindi nila masyadong pinupuntahan. Since papalapit na yung winter that time, mas maaga nang dumidilim. And habang naglalakad sila, alam na ni Lon na baka abutin sila ng gabi pa uwi. Habang papunta sila, napansin ni Lon na parang minimemorize niya yung dinadaanan nila. Yung chairs, yung bridge, yung maliliit na details sa pathway. Hindi niya din alam kung bakit, pero parang may part sa kanya na parang gustong siguraduhin na alam niya yung way back, just in case. At first, normal lang naman yung walk nila. Nagkukwentuhan lang sila ni Vay. Rants about life, talking about their crushes, and giving advice to each other. In short, they were just unwinding. Pero, pagdating nila sa park, may nagbago raw sa feeling niya. Ramdam ni Lon na parang may something unusual. So, sinabi niya kay Vay na umuwi na sila before it gets too dark. On the way back, bigla raw may naalala si Lon na previous paranormal experience niya. Ayaw niya itong isipin. Ayaw niya rin sabihin kay Vay. Kasi nasa madilim silang pathway and ayaw niyang mas lalo silang matakot. So, instead, tuloy-tuloy lang siya sa mga random niyang kwento. Anything para ma-distract siya. Pero habang naglalakad sila, hindi mawala yung feeling na parang may sumusunod sa kanila. Ilang beses niyang gustong lumingon, pero every time na gagawin niya na sana, may feeling na parang nagsasabi sa kanya na, wag. Then, habang naglalakad sila, tinutukan ni Vay ng flashlight yung ground. Sobrang random but may nakita raw itong frog and natawa siya. Pero si Lon, hindi na masyadong nakareact. Kasi habang si Vay nakatingin sa baba, may nakita si Lon sa unahan. Sa tabi ng isang chair sa pathway, may white figure na nakatayo. Mahaba yung buhok and according to Lon, may pulang mata. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang. At first, inisip ni Lon na baka namalikmata lang siya. So, tinutok niya yung flashlight niya sa direksyon ng chair. Pero, andun pa rin. Same spot, same figure, nakatingin lang. Hindi agad nakagalaw si Lon. Hindi niya rin nasabi kay Vay. Then, biglang sinabi ni Vay, let's keep going. So, naglakad sila ulit. And the moment na gumalaw sila, nawala yung figure. Pagdaan nila sa chair, hindi na raw ito tiningnan ni Lon. Ayaw niyang i-check kung nandun pa yung figure na yon. So, nagpanggap na lang siyang kalmado and kept walking beside Vay. Pero after that, bigla raw lumamig. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Doon na raw nagsimulang hindi maging normal yung walk pa uwi. Yung 3-kilometer walk nila, biglang parang ang haba. Paulit-ulit silang naglalakad. Parang hindi sila umuusad. Hinanap nila yung bridge kasi usually kapag nandun na sila, ibig sabihin malapit na sila sa bahay. Pero kahit ilang minuto na silang naglalakad, wala pa rin yung bridge. At some point, pati si Vay napatanong na kung nasa na ba yun. Kasi hindi lang pala siya yung nakakaramdam na parang antagal nila sa daan. Then, finally, nakita nila yung bridge. Pero pagdating nila doon, sobrang dilim. Walang ilaw, walang ibang tao. It was completely silent. After that, tuloy-tuloy na silang umuwi. Hindi na sinabi ni Lon kay Vay kung ano yung nakita niya. Kasi habang pauwi sila from that park, akala ni Vay dalawa lang silang naglalakad. Pero si Lon, hindi na siya sigurado.